Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video ito ay wala na naman kay Opinion Mo TV. So meron na itong pamagat na ito pala ang totoong dahilan kung bakit bumagsak ang mga Duterte. Grabe, kayo na ang humusga. Well, may mga konting hint na tayo kung bakit nga ba bumabagsak ang mga Duterte ngayon, parang downfall kumbaga. Kasi syempre alam naman natin na may mga nagawa din talaga sila nung term pa nila. So syempre need pagbayaran yon kasi sabi nga nila no one is above the law. So hindi naman porket maraming nagmamahal sa'yo or maraming tao na natuwa nung sobrang ganda daw di umano ng mga nagawa mo sa bansa is hindi mo na pananagutan yung mga nagawa mong kasalanan. So yan, bago natin simulan Opinion Mo TV, supportahan nyo yan. So kung trip nyo naman ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoises. So mga kanoises, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, ito pala ang totoong dahilan kung bakit bumagsak ang mga Duterte. Grabe, kayo na ang humusga. So, Opinion Mo TV, Pilipinoises, like, comment, share, subscribe. Start. Mga idol, ang salitang karma. Dahil nararanasan na nga mga idol ng pamilyang Duterte ang salitang karma. Kung saan nga mga idol ay binitawang salita ng nooy dating Vice Mayor ng Davao at anak ng dating presidenteng si Duterte na walang iba nga mga idol na si Paulo Duterte o mas kilala bila sa pangalang Pulong. Matatandaan nga mga idol na nagharap noon ang dating senador na si Trillanes at ng dating Vice Mayor ng Davao at ngayon nga mga idol ay congressman na walang iba nga mga idol kundi si Pulong Duterte na anak ni Duterte. Ito nga mga idol. Grabe din talaga, no, for sure, sobrang sakit sa mata ng mga Duterte itong si Trillanes. Biruin mo, halos nilahat sila 'di ba? Sila Bongo, Duterte, Sara Duterte, Paulo, Basti. Like nilahat talaga sila, men. Matapos akusuhan ni Trillanes si Pulong Duterte na di umano nga mga idol ito ay mayroong tato sa likuran na nangangahulugan nga mga idol na ang tato na ito ay mayroong malalim na ugnayan sa mga iligal na droga sa ating bansang Pilipinas at sa ibang bansa. Subalit ang mga akusasyon na ito mga idol at paratang ni Trillanes laban kay Pulong Duterte ay mariin na itinanggi ito ng dating Vice Mayor. Subalit kapansin-pansin nga tinanggi lang, 'di ba? So I mean, ito dapat or dito dapat tayo bumabase sa alam naman natin talaga kung ano yung atake always ng mga DDS par, 'di ba? Na kapag pinagbintangan ka, sasabihin nila ipakita mo, 'di ba? Or gawin mo para malaman talaga namin na hindi tunay yan or hindi totoo yan. Like for example, yung kay PBBM na parang para sa kanila na bangag daw or whatsoever para daw matapos na magpa-drug test or magpa-hair follicle test. So, alam naman natin na even Harry Roque dati, sinabi niya naman 'di ba na kahit sino or walang yung pinaka-exact word, walang sino man ang may karapatan, 'di ba, na diktahan yung presidente na magpa-drug test or whatsoever. So ngayon, ginagawa nila ngayon, even Harry Roque, sila yung nanghihingi ng drug test, 'di ba? So bakit hindi din nila punahin yung mga nasa kampo nila? 'Di ba na ikaw Paulo Duterte, since pinagbintangan ka na member ka daw ng triad or whatsoever, may tattoo ka daw sa likod mo. Para matapos ng lahat, ipakita mo yung likod mo. Bakit walang nananawagang ganyan? 'Di ba? Kasi tatamaan. Yung confidential funds ni BP Sara. 'Di ba? Inaano siya ng taong bayan na ipakita mo or explain mo ng ipakita mo talaga kung pero hindi naman nila inuusig na BP Sara, ipakita mo na lang. Sa halip ang ginawa nila, hinahanap din nila yung mga pagkakamali or yung mga confidential funds din ng ibang politiko. 'Di ba? Problema kasi sa mga taong to, mga DDS na to. Sila? Kung sila yung maagrabyado, hindi nila yan, sasabihin na lang nila, ano bang tawag diyan? Ano bang
wait lang. Ano bang, kalimutan ko yung word eh. For example, si Paulo, ano bang makukuha ni Paulo Duterte kung ipapakita niya yan or hindi? Di ba? Something like that. Same as a president. Sa president nga lang, kung kayo may binibintang kayo, kayo yung magpatunay. Di ba? Ngayon, nagbigay kayo ng ebidensya, yun. Hindi din naman totoo, AI pa. Ang mga idol na sa bawat sagot ni Pulong Duterte sa mga tanong ni Trillanes ay mayroon itong itinatago na hindi dapat malaman ng sambayan ng Pilipino, dahil sa oras na malaman ng sambayan ng Pilipino ang itinatagong lihim ng pamilyang Duterte ay baka noon pa sila bumagsak. Narito nga mga idol ang mga sagutan ni Actually, nire-respect ko naman talaga si Paulo Duterte kung hindi niya ipakita yung nasa likod niya. Kasi right niya naman yan. 'Di ba? Kasi kung hindi niya right yan, malamang pinersa na yan. Tingnan yung likuran niya. Kaya nga, since meron siyang right, wala na akong say dyan. Kung ayaw niya talaga, bahala siya. Ang kinakaano ko lang dito is yung kay PBBM ba. Kapag sila naman, 'di ba, like bulag-bulagan sila, like akala mo naman talaga sa kampo nila may tao na walang itinatago, meron din naman. 'Di ba? ating Senador Trillanes at ni Congressman Pulong Duterte sa tattoo issue. Meron ka bang tattoo sa likod mo? Meron po, Mr. Chair. I can imagine it's a colored and dragon-like figure tattoo. Am I correct? I invoke my right to privacy, Mr. Chair. May idea pala si Senator Trillanes. 'Di ba? Kung yung tattoo. Parang may hint siya. Sana meron siyang 'di ba, picture ni Paulo Duterte na ebidensya talaga. Kaso parang inaano lang ata, ina-anticipate lang na parang, ano ba yan, may colored na some kind dragon or whatsoever. Sayang, wala tayong solid evidence. O, kita nyo naman, si Trillanes, kahit anong sabihin niya dyan, na patingin ng tattoo mo sa likod, kung ayaw talaga ni Paulo Duterte, ayaw talaga. Or hindi talaga mangyayari na makita natin yung tattoo niya sa likod. So, sana maintindihan to ng mga DDS, Well, ito pong impormasyon na ito ay itong intelligence information na ito ay ibinigay sa akin ng isang foreign country na ang sinasabi ay itong si Vice Mayor Paulo Duterte ay member ng Triad. Nako. At ito, ang proof ng kanyang membership ay yung tattoo sa likod. Yan. Sayang. Proof ng membership, tattoo sa likod. Sayang. Sana may literato siya, For sure, wala na, dali to. Ang mag-i-explain ng lahat ng ito at merong mga competition among syndicate. Sa punto na nga ito mga idol ay dito na nagkabukingan ang lahat ng mga itinatago ni Pulong Duterte, dahil nung tinanong nga mga idol ito kung willing itong ipakita sa publiko ay hindi ito sumang-ayon at ito ang kanyang sagot. Meron siyang sacred digits. Ngayon kung willing itong si Vice Mayor Duterte pipicture natin tapos papadala natin sa USDA para i-decode. Kung willing ka lang naman. Are you willing, Vice Mayor Duterte? No way. No way daw. Kabado siya At dito nga mga idol sa mga sumunod na eksena ay kapansin-pansin nga mga idol na tila Ulit. Kung willing ka lang naman. Are you willing, Vice Mayor Duterte? No way. At dito nga mga idol sa mga sumunod na eksena ay kapansin-pansin Patawa-tawa siya pero I think kabado siya nga mga idol na tila nagagalit na itong si Pulong Duterte sa mga tanong ni Trillanes, na kung saan nga mga idol ay sinagot na ito ng diretsahan ni Pulong Duterte na sabi ay, bakit naman? Kung wala kang tinatago, kung tattoo lang naman dyan sa pinagawa mo kung saan, you should not be afraid na may mapafind out dyan. Vice Mayor. Kaya nga, yung iba nga nagpapatato sa mga visible di ba? I-flex yung tato. Though I think hindi naman siguro lahat. Pero syempre kung may tattoo ka sa likod mo, 'di ba? Di flex mo. 'Di ba? Napapansin ko nga sa like for example yung mga sumasakay ng motor. Since meron silang tattoo dito sa likod, dito. Parang yung damit din nila dapat nakaganon din na parang naka-specialize yung tattoo na makikita lang. 'Di ba? Naka-customize ba?
So, piniflex nila. Ewan ko lang dito kay Paulo kung bakit hindi niya maipakita. May nasabi din kasi si Trillanes dito, na hindi daw kasi pwedeng burahin yung tatong yan eh. Kasi kapag binura mo daw, ewan ko, ano ba yan, pagtatraidor ba or something like that, disgrace or may malalabag ka ba, something like that. So, yung tattoo na yan, kung talagang miyembro daw siya, hindi yan basta-bastang mabubura kasi may maari siyang malabag. Diba? I already answered the question, Mr. Chair. So ayaw mo talaga. Ayaw mo talagang ipakita dahil baka may madikot nga. Ganon. Mr. Chair, ilang beses ko ba sagutin na ayaw ko? At dahil nga mga idol sa hindi ipinakita ni Pulong Duterte, Diba? So, anong say ng mga DDS dito? Uy, Trillanes, namimilit ka, ayaw ng tao. Diba? Ganyan yung sinasabi ng mga DDS. Pero kapag kasi sila yung humingi tapos hindi mabigyan, galit na galit. Diba? PBBM, kung talagang hindi ka bangag, magpa-drug test ka ngayon din. Hindi magpa-drug test kasi takot. Bakit hindi nyo kinucall out si Paulo? Diba? Bakit hindi nyo sinasabihan si Paulo na ayaw mo magpakita ng likod, takot ka, totoo siguro, diba? Ganun lang. Bago nyo punahin yung iba, punahin nyo muna yung mga idolo nyo para hindi kayo na bias. ang kanyang tattoo sa likuran ay mas lalong lumakas nga mga idol ang hinala at mga akusasyon ni Trillanes laban sa pamilyang Duterte. At dito nga mga idol ay ipinakita ni Duterte kung paano umiiral ang illegal na droga sa Davao. Ito nyo lang papakita kung gaano kapeke yung war on drugs na sinasabi ni Presidente Duterte. Ito, nangyari ito, mayor siya. Cocaine ang ginagawang transshipment point ang Port of Davao, the same modus nitong nangyayari. Kaya naman marahil siguro mga idol ito ang dahilan kung bakit binawi ang amnesty o ang pardon na ibinigay kay Trillanes at binawi ni Duterte nga mga idol. At ito nga mga idol marahil ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Duterte. At ayon pa nga mga idol kay Duterte ay hindi dapat ginagawa sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Naman na malinaw mga idol na sila ang gumagawa ng kantarantaduhan sa kapwa nila. Sabi si Trillanes, bakit ako lang? Karami namin pumasok yan sa kudita-kudita na yan. Kaya sagot ko sa kanya is, the President's prerogative. You read the Philippine Constitution. The President shall have the power to pardon and grant amnesty with the concurrence, with the agreement with Congress. Yan lang. Ngayon, what is the lesson there? Bakit tinarget ko siya? Well, I only have one more. Pareho man tayo na nagtatrabaho lang rin. I will just quote, correct me if I'm wrong. Do not do unto others what you would not want them to do to you. Parang sinabi na rin nga mga idol Wala ni na. Duterte Nag-backfire lang din sa inyo yung mga pinagagagawa nyo dati. Dahil nga mga idol mismo. Diba? Sabi big mismo ni FPRRD, do not do unto others. You do not want others do unto you. So, dati, hindi mo binibigyan ng due process yung mga kababayan natin. Ngayon, kayo yung nakaka-feel na wala daw kayong due process. Kahit meron naman. Diba? May mga slight lang siguro na decision sila General Torre. Diba? Para lang mag-succeed yung mission nila. Pero, nabigyan pa rin kayo ng due process. I think feel nyo lang na hindi kayo nabigyan. Yung sa naman, nag-react si FPRRD kasi bakit niya daw sinisingle out si Trillanes. Diba? Tapos ngayon, galit na galit din yung mga DDS. Bakit siningle out daw si VP Sara? Diba? Same lang yan. Nung nananawagan si Trillanes na bakit ako lang? Diba? Marami naman kaming nag-kudita or whatsoever. Marami naman kaming nagprotesta or whatsoever. Bakit si Trillanes lang daw? Sagot ni FPRRD, do not do unto others what do others unto you. Diba? Tapos ngayon, si BP Sara, nakitaan yung confidential funds niya. Tanong awat, bakit ako lang? Diba? Tingnan nyo rin yung ibang confidential funds. Wala, aanga-anga ka eh. Diba? Sobrang kumpiyansa mo eh. Nakita yung sayo. Hindi unahin ka talaga. Tatapusin ka muna bago yung iba.
Mismong si Pulong Duterte ang nakapagsabi na ang karma nga mga idol ay Kapti darating ng din tigyawat kay ko. Trillanes. Subalit ang lahat ng ito mga idol ay sinalo ni Trillanes at talagang pinatotohanan niya ito at sinagot si Pulong Duterte na totoo talaga ang karma at maghintay lamang ang mga Duterte dahil ito ay darating sa kanila sa tamang Nako. panahon. The law of karma will operate especially to those with evil intent. Naniniwala ako dun sa quote na yon. Grabe ang lakas ng loob, ano? Loob, karma, galing pa mismo sa bibig ni Duterte. Ayun, pinuloso po ni Trillanes. Naniniwala ako doon, di ba? Kasi I think kayo, magkakarma din kayo. Ewan ko, kayo na lang bahalang humusga kung yung nangyayari ngayon kay FPRD, karma na ba yun? Di ba? Naniniwala talaga ako at may karma talaga. Karama na kaya mga idol ang Naku. mga nangyayari ngayon sa sunod-sunod na problema na ikinakaharap ng pamilyang Duterte at ang bagong problema nga mga idol na ikinakaharap ngayon. Pero I think hindi karma para sa kanila yan, ha? Kasi di ba syempre kapag ka nagkakarma ka, parang medyo maano ka yan, ha? Parang, ay my goodness, kabayaran na ata ito ng mga kasalanan ko, ha? I think walang ganun sila eh, kasi parang, wala eh. According to BP Sara pa nga, di ba? God save the Philippines. Anak ng teteng, no? Akala mo naman talaga inano yung Philippines. Porket, na ano lang, parang pababa na yung mga Duterte, biglang save the Philippines, ano? Anak ng teteng. Una ay ang pagka-impeachment laban kay BP Sara Duterte. Na matapos nga mga idol sa pagkakahuli at pagkadakip at dinala sa ICC ang kanyang ama na si Digong, ay ikinakaharap nga mga idol ngayon ang panibagong impeachment case laban kay Nako. BP Sara Duterte. Na ayon pa nga mga idol kay Trillanes ay Sobrang excited na ako sa impeachment na yan. Tagal. Ang tagal. Diba? Sino ba dito yung mga excited sa impeachment par? Actually, medyo ano na tayo kasi parang nagdadagdag na sila ng mga senador eh. Diba? Si Senator Amy Marcos, si Camille Villar is nasa panig na nila BP Sara. So alam nyo na par. Alam nyo na par. Huwag nyo nang palusutin yung mga yan. posible itong mangyari. Ang issues ngayon kay BP Sara, hinog na ba for impeachment? Hinog na hinog na. Sobra. Paano niyo nasabi, sir? Ha? Paano niyo nasabi hinog na? Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte, ni Sara Duterte to hold the position of Vice President. And remember, as Vice President, she could be President anytime, no? In cases of emergencies, no? Kaya, imagine mo yung asal na nilalabas niya, pinapakita niya, bibigyan mo ng power ng presidency yan, dapat kikilabutan yung bawat Pilipino. Tama. Diba? Hindi. O, diba? Parang ano na nila, pinuputol na nila. Diba? Bata pa lang, maliit pa lang yung puno, pinuputol na nila. Kasi kapag ka na-impeach na kasi hindi na pwedeng tumakbo bilang presidente. Diba? So, ano na lang sila dyan, parang magdasal-dasal na sila, ganun. Diba? Nakakalungkot lang talaga sa bansa natin, litaw naman, di ba? Sobrang litaw na parang sabi nila parang iboto yung mga senador nila ng mga PDP para pagdagdag daw, I think 9 or 10 yung kailangan nila para manalo, para maipanalo yung impeachment or para hindi daw sila magbumoto or boboto. Like parang nalulungkot ako sa ganun kasi parang ewan ko bakit ganun. Ano yun? Power to power na lang. 'Di ba? Paramihan ng boto. Ang pangit, 'di ba? I think dapat walain yung ganyan yung boto-boto. Dapat ang pagbasihan, ebidensya, hindi yung boto-boto. Kasi kung boto-boto parang walang pinagkaiba yan sa yung mga backer system. 'Di ba? Walang pinagkaiba yan sa palakasan na kapag lakas ka, kapag maraming mga big fish na nakasuporta sa iyo, 'di ba? Safe ka. Sobrang pangit ng ganun, 'di ba? Parang ewan ko kung ano yung mararamdaman nyo sa ganyan na harap-harapan na yung pagkalustay ng pera, tapos since yun nga aabot ng 10 yung boboto na pabor kay BP Sara is hindi na may impeach. Parang ang weird or parang ang pangit ng batas kung ganun. 'Di ba? Like ano to? 'Di ba? Ang weird talaga. Wala ito sa tamang katinuan. Yun ang
masasabi natin kaya hinog na hinog. Kung kayo ang tatanungin mga idol, naniniwala ba kayo sa salitang karma na binitawan ng dating Vice Mayor na si Pulong Duterte? O baka naman Actually, ako naman, hindi naman talaga ako totally naniniwala sa karma. No? Siguro pagsubok lang, susubukin ka lang ng Diyos kung hanggang saan talaga yung kaya mo. Diba? It's just siguro sometimes sa sobrang grabe siguro ng kasalanan ng isang tao kapag may nangyari sa kanya, karma na agad. Siguro kung may nangyari sa isang tao, grabe din yung pagsubok na pagdadaanan niya. If ever, grabe na talaga yung kasalanan na nagawa niya. Ganun. I think ganun. Or ewan ko kung paano nyo siya babasahin yung mga word na karma. No? Kasi ano naman daw wala naman daw karma. Or correct me if I'm wrong. ang karma na ito na sinasabi niya ay para talaga sa kanila. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? Ano ang masasabi ninyo sa tapang na ipinapakita ni Trillanes na kaya niyang hirapin mga idol ang mga tiwaling politiko para ipagtanggol ang mamamayang Pilipino at maisalba ang ating bansang Pilipinas sa mga mapang-abusong mga namumuno sa ating bansa? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section. Yun. Sa Opinion Mo TV, subscribe nyo yan, men. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, i-subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, men, about doon sa karma. Yun nga, may kanya-kanya tayong ano dyan kung anong hawa yung karma, diba? Bakit nga ba magkakarma ang tao? Meron nga ba talagang karma? Nasa sa iyo na lang yan. But for me kasi, parang may naano kasi ako na parang hindi daw nagbibigay ng karma yung Diyos. Siguro, mas grabe lang yung mga pagsubok mo. Or nasa sa iyo na lang din yan kung paano nyo sa iintindihan. So, about naman dun sa mula mismo sa bibig ni Paulo Duterte. Tapos, yun nga, parang inaano dito ni Opinion Mo TV na ganyan na yung nangyayari kay Duterte ha. So, sino nga ba yung totoong nakarma, di ba? So, yun lang naman. So, about naman dun sa panawagan ni Trillanes dati na bakit ako lang, di ba? Marami ko doon bakit ako lang, bakit ako lang? So, parang kita nyo naman or narinig nyo naman yung sagot ni FPRRD doon. Di ba? Na malinaw naman din talaga na parang sinisingle out lang si Trillanes. Kasi, syempre, siya yung siya yung big time or big fish din, di ba? That time. So, siya yung pinakatinik. So ngayon naman, dapat huwag kayong magulat kung yung nangyayari kay VP Sara, bakit siya lang, 'di ba? Kasi for sure after this administration, 'di ba? Yung iba na mga sino pa yung mga taong 'yan, pwede na din yang open sa mga investigations or whatsoever. Like for example, sila Senator Bato, sila Harry Roque, sila hindi naman yan na-investigahan nung time nila FPRRD Ngayon lang, nawala na sila sa kapangyarihan. Problema kasi sa mga DDs na to, atat na sila, napanagutin din yung iba na nasa administrasyon ni PBBM. Kaso nasa power pa nga sila, di ba? Para namang hindi kayo nanggaling dyan. Di ba? Di makapaghintay. Or siguro, takot lang kayo na ma-remove na kayo. Diba? Gusto nyo kasi magka-remove na, magkatanggalan na while kayo yung nasa taas pa. Like for example, si BP, parang nasa chessboard pa siya. Diba? Ang gusto nila, yung ibang mga cabinet ni PBBM or sino pa man yung mga nasa palibot ni PBBM, dapat laglag din yung iba. Yan nga yung nangyayari, diba? Sa hearing nila Senator Amy, na kahit yung executive privilege, hindi pwede yan. Dapat magpakita sila. Sasapinahan ko yan. Diba? Ginagawa nila yung best nila. Kaso, paano nyo naman malulusutan yan? Nasa administrasyon nga sila. Ayun, pinakontempt nila yun si Sir. May pinakontempt sila. Hindi pinayagan ni Senator Chis Escudero. Diba? Iyak sila ng iyak. Para naman nung dati, hindi din sila, mga immune din naman sila. Diba? Yung mga issue dati, nila Paulo, nila hindi naman nakakapasok kasi sila yung nasa administrasyon. Kahit anong iba to. Ngayon lang talaga sila parang exposed. Diba? Kaya sobrang kabado sila. And then, gagawin talaga nila yung lahat na magagawa nila. Para lang manatili sila sa, sa bangka, sa pwesto. Diba?
So, I think hanggang dito na lang muna. Speaking of tattoo din, di ba? Yung sa tattoo na yan, di ba? So, ibalik naman natin sa mga DDS yung tanong. Kasi, sila yung panay tanong, panay bato, na parang PBBM, kung wala ka talagang ito yung natago, magba-drug test ka. Magpa-hair follicle test ka. Ngayon, ibalik naman natin sa kanila yung mga ganyan. Diba? O, kayo mga DDS, why not sabihin nyo rin kay Paulo Duterte, pakita mo nga yung likod mo para matapos na to. Diba? Dapat ganon. Bago kayo manawagan sa gusto nyo ipagawa sa iba, try nyo din munang tingnan yung panggat nyo kung sila ba is sobrang clean nila. Wala ba din silang itinatago? So, yun lang naman. So, about naman kay Senator Amy, bahala siya. Hindi naman siya nire-recommenda talaga nila PBBM. Actually, medyo na weirdan ako or nagki-cringe ako dun sa ad nila. Sarap reakan yun pero I think hanap naman tayo ng ibang time kasi may lakad pa ako ngayon. So, yeah, that's it. So, kayo, anong masasabi niyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Opinion Mo TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.